Nasa ating niya po't kakausapin lamang po natin ang Pangulo ng Philippine Association of Stores and Carinderia Owners Incorporated o PASCO. Hindi ho Pasko ngayon at malamang mukhang hindi magiging maganda ang Pasko ng Pasko. Mga samahan po ng may karinderya, turo-turo at mga tindahan. Nasa ating linya si Ma'am Joan Hipolito. Ma'am Joan, good morning po sa inyo. Si Orly Trinidad po dito sa DCWB. Kumusta ka na, ma'am? Hello, good morning ka Orly, and good morning din sa mga milyon-milyon yung tagapakinig Kumusta at ho, tagapanood po. kumusta ho yung mga kamiyembro ho ninyo na may mga karinderya, may turo-turo, lalo na gumagamit ng gaas o kerosene na hata ho ang presyo na nakalipas ng mga araw o linggo? Sila ho ba nagtitinda ho ngayon? O mukhang magpapahinga muna dahil mataas po ang gaas? Ay opo, talaga ka Orly. Sobra po ang taas ngayon. Sa bagay, itong problema na to, hindi lang naman sa katulad namin, ultimong mga jeep, ultimong mamamayan talaga, lahat apektado. Sa hanay po namin, tumaas na rin po talaga yung mga presyo, pero kami nagko-control pa rin dahil nga wala nang kakain sa amin. Yung iba naman po dito sa Parañaque ay pansamantalang nagpulong kami nung Friday, mukhang yung iba hihintong muna. Kasi katulad po dito sa malapit sa City Hall, 4 na araw na lang ang pasok. So, Mababawasan konti. na naman ng isang araw yung nila, yung maglulugaw dito at karinderya, kalimitan ng customer City Hall. Okay, ibig sabihin magkakaroon ng adjustment ng inyong mga may tuturing na operation no pagtitinda kasi nga dahil sa 4-day work week na ginagawa ng mga tanggapan ng iba't ibang tanggapan lalo na sa mga nasa gobyerno. Pero doon sa mga tuloy-tuloy pa rin at hindi umaasa sa bilang ng mga empleyado kung sila ay nasa paligid ng iba't iba sigurong mga tanggapan. Nakita ko kasi kanina yung yung video, yung ulam 50, gulay 30, kanin 12. Yung 50 pesos na ulam ngayon, ano kaya magiging itsura nun? Kung pagsasama-samahin, yung gastos ng bilihin, rekado, gulay, karne, lalo na gaas, pati bigas, ano na itsura ng 50 pesos na ulam at 12 pesos na kanin? Ayun na nga po, mababawasan na naman tiyak yun. Depende sa magiging takal na talagang costing. So sa amin, sa hanay po namin, hanggat hindi pa, for example, meron kaming stock, na mga pangrekado, ng mga karne, kasi lingguhan ng pamilya niyan. Yung iba naman, everyday. Yung mga hindi pa nagtataas na binili nila, ay ganun pa rin naman para kahit paano kumita sila. Kasi ang kaanuhan lang butito ka Orly, pag dumating yung point na tumaas na, mababawasan yung mamimili mo. Mababawasan talaga yung mamimili mo. Katunayan nga po niyan, lumiit na yung kita ng mga member namin dahil sa taas ng gasolina. At tawag dito yun po yung nagiging problema namin. Talagang yung iba nagsabi na, ma'am, magsasara muna kami kasi hindi namin kaya sumabay sa taas ng bilihin, ng gasolina, nung LPG. Ayun po, talagang apektado rin po talaga kami. So, interesado lang ako malaman. Sa isang tumatangkilik niyan, yung mga hilera niyan na pinagmamasan ngayon, mga turo-turo, sarap ng mga luto dyan. Ano yung ideal na presyo ng ulam ngayon? Kung titingnan po natin, i-consider lahat, pati presyo ng gaas. Saswak pa ba yung 60, 70, 80 kung simpleng ulam lang ito? Halimbawa, magsimula tayo sa adobo. Adobong baboy. Kakasya ba yung uubra ba yung 60, 70 sa isang order? Ayun po. Nasa 60 to 70 na po ang 60 ang adobo. Kung sakali naman na merong sahog ng mga patatas, carrots, mechado, minudo, mga ganyan, nasa 75 na po to 70. Mamahal, taas na. Wala, hindi ka kasya sa sisweldohin namin na isang pinakalagayan lang nun dati di po ba kung mapapansin nyo sa karinderya ay platito. Ngayon yung parang lagayan ng patis. So matagal nang ang ginagawa niyo maliit na serving at maaring lumiit pa yan ngayon para abot kayo ng inyong mga parokyano, mga customer. Opo, pero tinitignan pa po kasi kung liliit pa yan, syempre yung iba, hindi na yan, mababawasan talaga yung aming mga suki.
Okay, may mga sektor na binibigyan ngayon ng ayuda eh. Sa tingin ninyo, yung grupo ninyo, dapat nang i-considera, tingnan kung maaaring bigyan ng assistance? Opo, kung maaari lang po sana kasi sa hanay namin talagang sobra na po talaga rin ang aming pagtitipid kada interview. Alam niyo yan, Ka-Orly, na talagang ginagawa namin yung paraan para kami makatipid, para kami patuloy na hindi magsara at patuloy kaming makapaghanap buhay at makatulong sa aming mga pamilya. Mhm. Kasi Ah, ang kalimitan din po naming mga suki dito ay yung mga nasa hilera ng halimbawa, apat na pamilya lang sila, 3 pamilya, kaysa magluluto ka, bibili ka ng ulam. mhm, 'Di po ba? Kasi ang mahal nga ng gas. mhm, Dinadaan na lang nung iba sa sabaw. mhm. Mm. Meron ako binabasa ritong mensahe, isang namamasada ng boundary. Ang kanyang budget pala sa Mm. isang meal lang isang meal. Dati nagsimula siya mga 70, 80, okay, kontento na. Ngayon daw 150 pesos. Ganun na ba ang presyohan ngayon sa isang simpleng meal ng Ah, nasa mga hindi turo-turo? pa naman po, umaabot sa gano'n. Baka yung depende po kasi sa karinderya 'yan, eh, kung ang in-order niya, may gulay, may karne, may soft drinks, may kanin, aabutin nga po Ay, ng gano'n. oo, wag na. Pero Ang gagawin natin isang kanin, isang isang ulam. isang Oh, ulam, wag na daanin. tubig Gano'n po na yung lang nangyayari sa muna. mga iba't ibang, nasa hanay namin. Ah, For example, sa construction, may suki kami diyan, mhm, mhm, order ng, for example, tortang talong, mhm, ganyan, tapos sabaw, tapos kanin. mhm. Hmm. Alright, Hindi meron naman po maabot ng gano'n. mhm. Okey, sige. So kung ayuda siguro kinakailangan din 'yan ngayon. Opo, kasi ang hirap po talaga dahil, hindi lang pagtaas po ng LPG, pagtaas ng gasolina, matik 'yan, mga karne, mga panahog, Mm, magtataasan po 'yan. Kaya nga po kami nananawagan din sa ating pamahalaan na matingnan din po sana yung mga nasa hanay ng karenderya at sari-sari store, ano po. mm, Dahil mahirap po alam kong mahirap 'tong pinagdadaanan natin, pero sana po mapansin din kami na nasa hanay namin na ang hangad lang din namin ay makatulong sa aming pamilya at, maitawid din at makatulong din sa ating community mm, na sa mga taong kumakain din sa amin, gusto rin namin naman na hindi makapagbenta ng gano'ng kataas. Kasi kung magtataas pa kami, ay kukonti po yung aming magiging parokyano kaysa yung hindi kami magtataas ng konti pero madami naman din ang kakain sa amin. Pero sa mm. ganito nga pong sitwasyon, napakahirap po talaga. Para na lang kaming kumbaga, nagtitinda. Nagtitinda ng, ah, para na lang sa iba, para kahangad din po naman talaga rin namin ay kumita para sa aming pamilya. Alright. Merong mga nagrereklamo ba ng mga kasamahan ninyo sa Pasko na yung LPG tumaas ng wala sa lugar, wala sa panahon? Wala pa naman po so far kasi Good. sa hanay ng karinderya ay talagang mga 3 LPG ni-stock nila, So tawag dito, opo, wala pa eksakto naman naman po. pala. Pero Kasya yun pa nga po, pag eksak ubos ng kanilang, LPG, biglang boom, biglang oo. taas. Kung tatlo yan, kasya So, yung isang buwan yan. opo. Yung mga paninda ho sa mga sari-sari store ng mga miyembro po ninyo, paano ho ito ngayon? Sana naman hindi naman nagkakaroon ng reklamo na mas mataas ng doble sa pinanggagalingan na sa mga sari-sari store, Ma'am Joanne. Meron po, marami rin pong nagrereklamo na nagtaas na si ganito, nagtaas na si cup noodles, yung mga Ah, gano'n po. Sa totoo lang, pag sa sari-sari store, ang mga paninda diyan, hindi naman talaga araw-araw nabibili pa, mga ilan-ilan lang, mas mai-stock pa. ah, So, ang mga tendency niyan, 'pag na-stockan sila ta's sa mahal pa ng bilihin, eto na naman uli kami, baka yung iba magsara na naman. mhm. Okey. Mm. May mga ilang, ano na, mga turo-turo ng nagsara sa iyong pagkakaalam, Joanne? Bagamat ito ilang Dito linggo pa pa lang? lang po, sa Parañaque nasa 4 na. 4. Oh, ito yung Opo, binabanggit mo kanina, Ma'am Joanne, na nasa paligid lang ng City Hall o mga tanggapan ng opo, gobyerno na nag 4-day work opo, week. at saka sa iba't ibang lugar din po rito sa amin sa Parañaque. So, yung iba
Tinatyaga pa nila kung hangga't makakaya. Siyempre, tinitignan pa po dahil ayaw naman din talaga naming magsara kasi malaking tulong po sa amin 'yan. Mhm. Alright. Yang paghahanap buhay na 'yan at kami hindi naman din kami pabigat sa gobyerno. Kami naghahanap buhay ng patas at Mm. nakakatulong kami sa community natin. Mm. Alright. Anyway, alam niyo naman siguro Ma'am Joanne ang mga dapat nating gawin pag meron din naman halimbawa turo-turo, karinderya o sari-sari store na nagbebenta ng sobra naman sa tubo, Ay, sobra sa mura. opo. Alam niyo naman siguro kung papaano ito pwedeng iwasan at sumusunod naman ang Ay, mga opo. miyembro ninyo. Opo, maano naman ang aming nasa hanay, hindi po kami nagbebenta ng sobra-sobra. Hindi kami nananamantala, kami minsan ang sinasamantala. Dahil Mm. katulad na nga ng pagbili namin. Kami kung halimbawa may stock pa kami, Mm. gano'n pa rin kami kasi mas ano 'yun mas mabenta kung ikaw ay mura. Minsan pinapaliwanag namin sa customer na kami kaya hindi pa kami nagtaas at kaya ganyan pa rin yung serving kasi ito yung mga dati pa namin na Alright. nabili namin ng mura. Pero kung ito ay magtataas, ito ipaalam din namin sa inyo. Okay, Ma'am Joanne, maraming salamat. At anyway, good luck sa inyong mga miyembro, sa mga bumubuhay po sa mga namamasada. Yung mga karenderya, turo-turo, nagbibigay lakas sa kanila. Thank you po sa inyo, Ma'am Joanne. Ingat po kayo Maraming palagi. salamat po Ka Orly. God bless po and mabuhay po Kayo kayo. din po.